February 23 to, nakat lang 2025. Sunday, yan o. O yan o. Sinasaksak pero baliktad sa tagiliran o. Hinahawakan yung kamay na may kutsilyo para siyempre depensa. Finally, after a long search, these Flex Socks compression socks have been a game changer for me. So ang ganong aksyon mga kababayan, violent reaction or action, no amount of circumstances ang pwedeng i-justify, ma-justify ang ganong aksyon ng isang honorable congressman. Tama po. Eh, ito mga kwento ni Banatbay, malabo po. Gusto niyang i-justify ang aksyon ni Pulong. Malabo. Dito lang mga kababayan, pinapatunayan yung natura nila. Alam na ninyo, si Sara ng bugbog ng sheriff, si Digong kill. Kaya may crimes against humanity sa ICC. Ito ngayon si Pulong, panggugulpi. You see? So with that pattern of behavior na nakikita natin sa kanila, hirap talaga na ipaliwanag. So mas maganda harapin na lang sa husgado and let the judge, mga kababayan, render his judgment kung nagkasala ba o hindi si Pulong. Tama po. Pero kung ang propaganda po ni Banatbay, i-link yung ating Pangulo as if pinagkakaisaan ng gobyerno para siraan sila. Sabi nga natin mga kababayan, ang kasiraan nila, sila man lang ang may gawa. Walang paninira sa kanila. And in fact, ang ginagawa nila, self-destruction po. Sabi nga ng mga narinig natin na ina-analyze yung behavior ng mga Duterte, ang pinakang worst enemy niya ng mga Duterte, una yung kanilang bibig at mismo yung kanilang sarili. The worst enemy nila. Kaya sila nasadlak sa ganyang mga problema. Tama po. Pero hindi man natin masisisi si Banatbay, naghahanap buhay man lang po ito. Hanap buhay man lang po. Di bali mga kababayan magsinungaling ng magsinungaling basta kumita. Di ba? Yan man ang papel niya. Dito mga kababayan sa mundong ito, mundo ng politika ni Digong. Kaya naintindihan natin kung bakit gano'n na lang siya mga kababayan at hirap na hirap magpaliwanag. Naman, meron ka mga alalay, hanggang sa hotel ka na lang, anong tawag dun, pa-show up ka na lang. Pa-show up ka na lang ng mga pok-pok. Mga kababayan nila. I mean, pucha, prominente ka, anak ka ng dating presidente. Tapos, yun nga masama doon. Kids kayo ngayong mga Duterte. Gagawin mo isang kataranta doon sa isang bulgar na lugar? Publikong lugar? Diba? Sa loob ngayon, hindi man sa publiko. Para gawin yun? Tapos hindi ba niya alam na may CCTV sa bar na yan? Diba? Pero kasi nakalimutan siguro kasi sabi ng victim, yung complainant, si Moreno, ang pangalan yon, Criston Moreno, lasing na lasing si Pulong. Yun ang sabi doon sa affidavit mismo, sa CIDG. Kaya dapat si Pulong mag-affidavit. Tapos, kung gusto ni Banatbay, magtestigo din siya. Kaya lang, wala man siya doon. Tingnan natin kung tanggapin yung mga argumento niya at mga haka-haka na malinaw na propaganda po para isabit, implicate yung ating Pangulo na pinalalabas, pinagkakaisaan sila. Ba't mo isisisi yung mga maling gawain ninyo sa ating Pangulo? Wala man dyan kinalaman, busy-busy yung ating Pangulo sa pagsasaayos ng ating ekonomiya ng ating bansa sa kampanya ng alyansa. Tama ba? Anyway, ituloy natin yung mga argumento ni Banatbay. ko yung may sa akin ang totoong kwento na nangyari. Diyan. Ang totoong kwento daw sa akin, ito'y kinuwento sa akin po ng isang kakilala niya, nandun siya nung mga time na yon. Daw sa akin niya. Sigurado kasi nangulingan Meron daw ito. inilalapit na mga Gawa-gawa babae sa niyang kanya kwento. at pinaupo. Siyempre, bilang isang public figure,
Hindi mo naman pwede sungitan. O sige, okay lang, inom-inom tayo. O, I mean, wala naman masamang uminom. Nagtatay-tay sila ng Uy, yung kwento mga para babae, justify tapos yung pinainom aksyon. daw. Sige, order kayo nung gusto nyo. Kasi public official ka eh. I mean, ano ka eh. Public Nagkakabuhol-buhol. person ka. Alam naman magsungit ka. O sige, inom kayo, ganyan. Tapos, parang after daw, pag tagal-tagal, biglang siningil si Pulong. Naiinig, parang something like that. Parang pinilit na, hindi, ano yan, mga PR yan, mga ano yan. Tapos, pinainom mo yan, so singiling kita, gano'n. Binabaliktad Hindi daw yung pinapansin. Ang yun ang kwento sa akin, hindi daw pinapansin ni Pulong, nga parang, sino ka ba? Ang maganda dyan, mag-affidavit din kayo. Si Pulong, siyempre, iimbestigahan kasi may formal complaint sa kanya. O di isulat ninyo sa affidavit. Tapos, sa trial, dinipinsa ninyo yung inyong narrative kung totoo. Siguradong mabubuking yan ng judge. Pag hindi po, nagtugma yung mga kwento ninyo. Pero ano objective nila, mga kababayan, kasi kasira nito. Malamang maapektuhan mga kababayan yung kandidatura ni Pulong bilang re-electionist congressman. Kaya nga, yung sabi ni Pulong doon sa interview, nananawagan siya sa mga Dabawenyos, bahala na niya kayo. Yan ang sabi ni Pulong, bahala na niya kayo ng mga botante. You see, doon pa lang po, alams na kung bakit nasabi niya yon. Kasi may pagkakamali na nagawa mga kababayan, kaya bahala na niya kayo. Ito, damage control ang ginagawa ni Banatbay para linlangin yung mga tao na huwag paniwalaan yung kwento, lalo na yung nakitang video. Kasi pinipilit niyang i-justify yung action na may nangyaring hindi nagustuhan. Pinapalabas pa, parang bayani pa rito si Pulong. Di ba? Yan ang lumalabas mga kababayan sa kwento ni Banatbay. Yan ah. Akala ko, hindi, may isip mo, may mga fans lang yan. Hindi naman fans, parang mga supporter yan, na mga Duterte, pinaupo nyo dyan, siyempre, as a public figure, hanggang, inaabuso na, yung para bagang inutos-utusan na yung babae na gumawa ng something na parang doon na inis daw, di umano. Si Pulong na parang inaabuso mo yung babae? So, pinapalabas ni Banatbay, kaya ginawa yon doon sa Bugaw kasi inaabuso ng Bugaw yung mga babaeng dinala. Parang baliktad po. Ang kwento doon sa affidavit ng Bugaw, hindi nga binayaran ng tama. Yung usapan, 13,000, ang binayad lang 1,000. Nagreklamo yung babae. You see? Ayan po, ang kwento ni Banatbay. At tipong parang parang pinipilit mo yung mga babae na gumawa ng hindi maganda at alam mo yun, magtrabaho, parang ayaw daw nung babae pero pinipilit daw. Di umano ha? Yun ang kwento. Pinipilit daw Alleged yung po yun babae ha? na gumawa. So doon nainis daw si Pulong na parang sandali, pang-aabuso yan sa kababaihan. Kaya niya in-approach yung tao. Yun ang In-approach daw. In-approach ng saksak. At tinidpat at pinagugulpi. Yan ang approach na sinasabi mo, Banatbay. Malinaw sa CCTV. Sanay na sanay magsinungaling mga kababayan ito, mga taong ito. kwento. Oo nga, no? Tapos may video. Tinataniman niya ng duda. Sabi ko, baka Yung nga, isipan baka. ninyo. Ang haka-haka, para bagang ginawang Nakakaman trap lang yan. niya. Mag-iskandalo. Tapos, alam nilang mainitin ang ulo ni Pulong pagdating sa mga inaapi. Lalo na yung Oh, you mga see? kababaihan na inaapi. So, pinapalabas niya na to the rescue sa mga inaapi si Pulong. Kaya nangyari yon. Pinag-gugulpi yung Bugaw. Ayaw na ayaw ninyo. Ang asawa po nito, matindi ho. Hindi, walang biro. Alam ko ha. Ang alam ko po ha. Pag alam ha,